Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang dormitoryo sa Maynila kung saan ang tahimik na gabi ay binasag ng iyak ng isang sanggol. Pero hindi ito ordinaryong iyak dahil sa likod nito ay nagtatago ang isang nilalang na hindi mo gugustuhing makaharap. Sundan ang kwento ni Jessa, isang first-year college student na nagdesisyong harapin ang takot at tuklasin ang misteryo sa likod ng mga regalong inaalay sa isang sulok. Ano nga ba ang tunay na lihim ng iyak na ito? At paano niya ito napigilan? Alamin natin sa kwentong ito. Hello po, sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Jessa. Naganap itong karanasan ko noong first year college pa lang ako. Nagdodorm ako noon sa isang university sa Maynila. Medyo malayo kasi yung bahay namin sa school, kaya naisipan kong mag-dorm na lang para hindi ako mahirapan sa biyahe. December noon at halos karamihan ng mga kasama ko sa dorm ay nagsiuwian na. Ako hindi pa kasi may mga kailangan pa akong asikasuhin sa school. Isa pa, first year college ko noon, kaya sobrang excited ako sa lahat ng bagay. First Christmas ko sa dorm, kaya sobrang excited ako. Para bang lahat bago at nakakatawa. First Christmas party sa school, tapos yung mga sale sa mall, grabe, lahat gusto kong puntahan. Sobrang dami kong plano noon. Nagsusulat ako sa diary, kaya naalala ko pa yung mga nangyari. Sa mga unang entry ko sa diary, makikita na sobrang saya ko. Nagsimula lang magbago yung tono ng mga sinusulat ko noong marinig ko yung iyak ng sanggol sa labas ng bintana namin. December 10, 2012. Ang saya ng araw ko noon dahil nakabili ako ng mga regalo para sa pamilya ko. Pagod na pagod ako sa kakagala sa mall, kaya maaga akong natulog. Madaling araw, nagising ako kasi may naririnig akong umiiyak. Yung tipong parang nasa ilalim ng kumot ka pero ramdam mo yung lamig at kilabot. Akala ko kapitbahay lang namin, pero parang hindi eh. Pero nung nakinig ako ng mabuti, galing sa labas ng bintana namin yung iyak. Hindi ako mapakali kasi iyak ng baby yung naririnig ko. Naisip ko baka may nakaiwang baby sa labas, tumayo ako at sumilip sa bintana. Pero wala akong nakita. Binuksan ko yung bintana, lumabas ako. Pero wala talaga akong nakita. Kinabahan ako. Pumasok ulit ako sa kwarto, sinara yung bintana at nagtalukbong ng kumot. Sabi ko, baka guni-guni ko lang yun. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula ulit yung pag-iyak. Nagtakip ako ng tenga. Pero rinig na rinig ko pa rin yung iyak. Hindi ako nakatulog ng maayos. Pagdating ng umaga, kinuwento ko sa mga kasama ko sa dorm yung narinig ko. Sabi nila, wala naman daw baby na nakatira sa malapit sa dorm namin. Tapos, wala rin naman daw silang naririnig na iyak. Sabi ko, baka ako lang talaga yung nakarinig. Lumipas yung mga araw, paulit-ulit kong naririnig yung iyak ng sanggol. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Pinagpupuyatan ko na lang yung paggawa ng mga requirements sa school para kahit papaano ay may ginagawa ako habang naririnig ko yung iyak ng sanggol. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung iyak. Kaya naisip ko na mag-imbestiga. Naghanap ako ng makakausap, pero halos lahat ng mga kasama ko sa dorm ay nagsiuwian na sa mga probinsya nila. May mga natira pa naman, pero hindi ko sila masyadong kilala. Kaya nahihiya akong magtanong. Isang gabi, hindi ako makatulog, kaya naglakad-lakad ako sa labas. Nung mapadaan ako sa isang lumang parte ng dorm, may nakita akong dalawang babae na may dalang mga regalo. Sinundan ko sila. Nakita ko na nilagay nila yung mga regalo sa isang sulok. Parang may kasunduan silang hindi ko maintindihan. Tapos, nagmamadali silang umalis, parang takot na takot. Lumapit ako doon sa sulok na pinaglagyan nila ng mga regalo. Kinuha ko yung mga regalo, nagtago ako. Naghintay ako kung sino man yung kukuha ng mga regalo. Ilang minuto lang ang lumipas, may nakita akong maliit na nilalang na tumatakbo papunta doon sa sulok. Nanginig ako sa takot kasi
Alam ko na hindi tao yung nakita ko. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Kinabukasan kinausap ko yung isa sa mga natitirang estudyante sa dorm. Mas matanda siya sa akin. Tawagin na lang natin siyang Ate Maan. Nagtanong ako kung meron ba siyang naririnig na iyak ng sanggol tuwing gabi. Sabi niya, wala naman daw. Tapos tinanong ko rin siya tungkol doon sa mga babaeng nakita ko na naglalagay ng mga regalo sa sulok. Doon na siya nagkwento. Sabi niya, wag ko raw gagayahin yung mga babaeng yon. Kasi matagal na raw nilang ginagawa yon. Nagtanong ako kung ano bang ibig niyang sabihin. Sabi ni Ate Man may mga estudyante raw na naririnig din yung iyak ng sanggol. Ang ginagawa raw ng iba ay nag-aalay ng mga regalo para sa sanggol. Ang hindi nila alam ay tiyanak ang umiiyak na sanggol. At hindi nila dapat ito pinapansin. Sabi pa ni Ate Maan, hindi raw siya nakaririnig ng iyak ng sanggol. Siguro raw ay dahil hindi niya ito pinapansin. Kaya payo niya sa akin wag ko na lang pansinin yung iyak at mawawala rin yun. December 24, bisperas ng Pasko, hindi ako pinatulog ng iyak ng sanggol. Naalala ko yung mga babaeng nakita ko na naglalagay ng mga regalo sa sulok. Naisip ko baka hindi lang ako yung nakakarinig ng iyak ng sanggol, naghintay ako. Magdamag akong nakabantay, nakita ko yung mga babaeng estudyante na naglalagay ng mga regalo sa sulok pero hindi lang sila. May mga lalaki at babae pa na naglalagay ng mga regalo. Naisip ko, hindi na ito tama. Kailangan kong pigilan yung mga estudyante. Pero paano ko gagawin yon kung ako mismo ay natatakot sa tiyanak? Doon pumasok sa isip ko yung sinabi ni Ate Maan. Huwag ko raw pansinin yung iyak. Siguro, yun din yung dahilan kung bakit ako lang yung nakakarinig ng iyak. Dahil ako lang yung natitirang estudyante na nakakapansin sa tiyanak, kailangan kong itaboy yung tiyanak. Hindi ko na matiis yung takot at kaba gabi-gabi. Pero paano? Naalala ko yung sabi ng lola ko. Takot daw sa puting kandila ang mga tiyanak. Kaya kumuha ako ng puting kandila. Tapos naghintay ako. Nung makita ko yung tiyanak na kumakain ng mga regalo, nilapitan ko siya. Sinindihan ko yung puting kandila, nanginginig pa yung kamay ko. Tapos, tinutok ko sa mukha niya. Nagulat yung tiyanak, parang nasunog siya, sumigaw siya, yung sigaw na parang naglalagablab sa galit. Tapos, sinubukan niya akong kagatin. Pero tinutok ko ulit sa mukha niya yung kandila. Sumigaw ulit siya. Tapos tumakbo papalayo. Hindi na ako nakarinig ng iyak ng sanggol. Kinabukasan nalaman namin na may estudyante raw ang natagpo ang patay sa kwarto niya. Nakagat daw ito ng daga. Pero sa isip ko, yung tiyanak ang may kagagawa noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan ko na yon. Para bang may laging bumabalik na takot tuwing Pasko. Yung iyak ng tiyanak, parang echo na hindi nawawala sa isip ko. Sana hindi na maulit yon. Ang kwento ni Jessa ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng naririnig natin ay dapat pansinin, lalo na kung ito'y may halong misteryo at panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga iyak na hindi mo dapat pakinggan.